Tiningnan siya ng bida na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha at naisip na hindi lang ito naiisip. Paano niya nasabi sa lahat ang tungkol dito? Tiningnan siya ng iba na may gulat na mga mukha at nagtanong kung kaya ba niyang linisin ang tunnel ng mag-isa. Dapat ba silang maghintay lang hanggang sa matapos siya? Maaari ba niyang sabihin sa kanila kung paano niya ito gagawin? Nag-alala siya sa nangyayari at naisip na masama ito. Nag-iingat na sila sa kanya. Ngunit ngayon ay nasabi niya ang lahat ng uri ng mga bagay na maaaring lalong magpababa sa kanilang tiwala. Ano ang dapat niyang gawin ngayon sa sitwasyong ito ay huli na para umatras, kaya kailangan niyang patuloy na sumulong. Sinabi niya na pagdating ng bukas ng umaga, lilinisin niya ang tunnel upang makadaan ang lahat. Sinusubaybayan niya ang sitwasyon at naisip na hindi ito nakakumbinsi, ngunit walang ibang opsyon. Malamang na nauubusan na sila ng supply, kaya kailangang harapin ang tunnel ng mabilis. At least sa ganoong paraan, mas mababawasan ang kanilang pag-aalala. Tinawag siya ni Jinmook sa pangalan at sinabing hindi niya siya tatanungin tungkol sa kanyang mga kakayahan dahil hindi siya nakakakita ng punto dito. Baka ginawa niya ito dahil sa sympathy sa kanila. Kung mas madali para sa kanya nang wala sila, hindi nila siya guguluhin. Dinalhan siya ng lalaki ng isang kahon ng supply, at sinabi niya na habang nasa tunnel siya, nagtipon sila ng ilang supply upang makakain siya. Isinugol niya ang kanyang buhay para sa kanilang lahat at ang kaya lang nilang gawin ay magbahagi ng pagkain. Ngayon ay lilinisin niya ang tunnel ng mag-isa. Nagpapasalamat siya sa kanya para doon. Naramdaman din niyang naaawa siya na ang kaya lang nilang ibigay ay ang kanilang pasasalamat. Nagulat ang MC sa kanyang reaksyon at sinabing ginawa lang niya ito dahil kailangan kaya hindi nila siya dapat pasalamatan. Ang pagkain na ito ay tiyak na inisave para sa kanilang mga pamilya. Ayos lang. Maaari nila itong itago. Lumapit sa kanya si Yanggo, inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya, at sinabing dapat lang niya itong tanggapin. Hindi madali ang magbigay ng mga huling bagay, kaya baka masaktan niya ang lahat sa pagtanggi. Bukod pa rito, hindi lang sila ang may pamilya. Mayroon din siyang mga kamag-anak sa labas. Naisip niya ang kanyang mga salita hanggang sa sinabi ng iba pang nakaligtas na ibig sabihin ay malinis na ang tunnel bukas ng umaga. Sa wakas, makakalabas na sila dito, di ba? Siyempre, paano pa ba magiging iba? Kinuha nila ang mga bote ng alak at malakas na sinabi na dapat nilang buksan ang taguan at dalhin ito ng mas mabilis. Dapat silang magdiwang. Sinabi ni Jinmook na humihingi siya ng paumanhin dahil kaunti lang ang alak, ngunit baka ito ang pinakamahusay. Iinom lang sila ng sapat at pagkatapos ay tatango sa kanilang mga pamilya bukas. Dapat silang uminom para sa kanilang ligtas na pagdating. Kinabukasan ng umaga, dumating si Junggi sa tunnel at sinabing hindi na sila dapat mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Lahat ng nakaligtas ay tumayo sa tabi niya hanggang sa pumasok siya sa tunnel at sinabing may seryosong ekspresyon na babalik siya. Nagmaneho siya ng mas malapit sa tunnel at agad na maraming halimaw ang nagsimulang gumapang mula dito. Naalala ang kanyang nakaraan nang tanungin siya ng kanyang ama noong bata pa siya kung nag-aaway na naman silang dalawa. Itinuro niya ang gilid at sinabing siya ang nagsimula. Palagi siyang nang-aasar sa kanya. Nagtanong ang kanyang kapatid na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Kailan nangyari iyon? Tiningnan sila ng kanilang ama at sinabing marami na silang beses na nag-away noon at nagsimula na naman ito. Nagsimula silang mag-away at sinabi niya na sa kabila nito, malapit pa rin sila. Siya ay nag-iisang anak, kaya palagi siyang naiinggit sa ugnayan sa pagitan ng magkakapatid. Kaya wala silang ideya kung gaano siya naiinggit sa kanilang dalawa. Ngayon kahit na maaaring magkaaway sila ngayon, darating ang isang araw na mauunawaan nila kung gaano kahalaga at importante ang pamilya, ang isang mapagmahal na puso. Iyon ang totoo. Wala na siyang oras para tapusin dahil lumapit sa kanya ang kanyang asawa mula sa likod at nagtanong na may hindi nasisiyahang tingin, hindi ba't hiniling niya sa kanya na tumulong sa hapunan. Nagtaka siya kung bakit siya matagal. At pagkatapos ay nangyari ito sa gabi nang nagdidiwang ang lahat. Nakangiti siya at naaalala ang kanyang pamilya. Nagsimulang umiyak si Jinmo pagkatapos uminom ng alak at malakas na tinatawag ang kanyang anak. Isang nakaligtas ang lumapit sa kanya at malakas na sinabing may dapat kumuha ng bote mula sa kanya. Lumipas ang ilang oras at silang lahat ay natulog sa sahig. Nagising si Yongsu dahil nauuhaw siya.
Tumingin sa paligid, napansin na wala ang bida at nagtaka kung saan siya nagpunta. Lumabas siya, tinanong ang mga taong nagbabantay tungkol dito, at sinabi nila na mukhang lumabas siya para magpahangin kanina. Nagtaka siya kung hindi siya komportable. Naglakad pa siya, pumunta sa parking lot, at natagpuan siya doon na nakatayo sa tabi ng isang truck. Lumapit siya at nagtanong, sigurado akong pagod ka. Kung gayon, bakit hindi ka natutulog? Baka hindi ka komportable matulog doon. Sinabi ng MC na hindi naman. Hindi lang siya makatulog. Lumapit si Yong-soo at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Tumingin siya sa loob ng kotse at labis na nagulat nang makita na ang buong kotse ay puno ng mga kahon ng supply. Labis siyang nagulat sa nakita niya at nakatayo siya sa tabi niya at sinabing hindi niya sinasadyang punuin ang truck para maging mas madali itong maneho, ngunit ito ay sapat na. Ito ang huling kotse. Lalo siyang nagulat dito at nagtanong, ibig sabihin ba nito ay ganap niyang pinuno ang 15 truck ng napakaraming bagay. Isinara niya ang pinto at sinabi na humihingi siya ng paumanhin na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol dito. Agad siyang sumang-ayon at sinabi sa isang gulat na boses na ibig sabihin nito, kahit na mayroon siyang pack center sa kamay, hindi siya makapaglo-load ng napakaraming supply. Sinabi ni Jongyang na ayos lang iyon dahil medyo marami ang mga kalakal sa warehouse. Naisip ni Yanggo na kahit na ganoon, napakadali ang magtapon ng pagkain. Sino ba talaga siya sa sandaling iyon? Huminto siya sa harap ng tunnel, gumawa ng isang portal, at ang halimaw ay bumangga dito. Tiningnan niya ito, mula sa kabilang panig at naisip na sana ay mailagay niya ang mga taong ito sa subspace. Naalala niya na tinanong niya si Pax kanina kung posible na ilagay ang iba doon. Sinabi ng drone na imposible sa kasalukuyang subspace level. Kung i-upgrade niya ang subspace sa level 2, magagawa niyang maglagay ng hanggang 20 tao doon. Upang ma-upgrade ang subspace level, kakailanganin niya ng 100 magic stone. Naisip niya na ang natitirang wyvern sa tunnel ay 40 sa pinakamarami. Ang ilan ay lumipad palayo isa-isa, kaya malamang na hindi niya magagawang i-upgrade ang level. Ngunit, salamat sa precision delivery upgrade, nagawa niyang pumatay ng maraming halimaw. Kung wala iyon, mas kaunti sana. Kung gusto niyang ilagay ang kanyang pamilya sa subspace, kakailanganin niyang i-upgrade ang level. Nakuha ang kanyang atensyon ng isa sa mga halimaw na nakatayo sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga nakaligtas ay tumayo sa pasukan ng tunnel, tumingin sa loob, at nagtanong kung magiging ayos ba siya, di ba? Kung susubukan nilang tumulong, lalo lang nilang lala ang sitwasyon. Kailangan lang nilang maghintay ng kaunti pa. Kailangan nilang manood. Siya ay bumabalik. Siya ay talagang lumabas mula sa tunnel at labis na nag-alala nang napansin nila na ang kanyang mga damit ay puno ng dugo. Ngunit, lalo silang nagulat nang napansin nila na ang dugo ay mula sa mga halimaw at siya ay nakangiti. Nagtipon silang lahat at sinabi ni Jinmock na silang lahat ay nagtrabaho ng gusto sa ilalim ng isang hindi karapat-dapat na manager na tulad niya. Sana ay nakauwi silang lahat ng ligtas at maayos. Sinabi ni Yanggo na nagpapasalamat siya sa kanya para sa lahat. Sana ay nakauwi rin siya ng ligtas. Sinabi ng bida na kung may anumang problema sa daan, maaari silang tumingin sa cargo hold. Nag-iwan siya ng isang maliit na regalo. Mukhang magugustuhan nila ito. Sa ganoong kaso, dapat silang magmadali sa kanilang mga pamilya. Nagmaneho sila sa tunnel, pagkatapos ay naghiwalay ng daan at nagpaalam sa isa't isa. Tumingin sa labas ng bintana ang MC at nagtaka kung anong klaseng wyvern iyon. Nawala ito nang napakabilis na wala siyang oras para tingnan ito ng maayos. Halos sigurado siyang wyvern iyon, ngunit mukhang iba at mas malaki. Baka ito ay isang leader o isang matanda. May narinig siyang isang bagay at nagtanong kung anong tunog iyon. Nagmamaneho sila sa isang kalsada sa isang lungsod kung saan may mga patay na tao na nakahiga sa lupa. Tiningnan niya si Yong-soo at naisip na wala silang pagpipilian. May mga patay na katawan na nakakalat sa lahat ng dako, mga katawan ng halimaw, nakatagilid na mga kotse, walang normal na kalsada. Ngunit, nangyayari ito saan man sila magpunta. Marahil ay mas mahirap pa para sa kanya. Ngunit, ang katotohanan na ang mga katawan ng sundalo ay naiwang nakahiga ng ganito sa mga kalye ay nangangahulugan na ang sitwasyon ay mas masahol kaysa sa inaakala nila. Kung natapos niya ang paglilingkod sa hukbo 3 buwan mamaya, maaaring nasa kanilang lugar siya.
Huminto si Yanggu sa kotse, tinawag siya sa pangalan, at sinabing ang barbed wire ay mukhang in-install ng militar. Mukhang sinusubukan nilang magbarikada mula sa isang bagay. Kailangan nilang kumuha ng ibang ruta. Dapat may isa pang tulay na maaari nilang tawirin. Sinabi ni Jianggi na dapat siyang maghintay ng 1 minuto. May isang bagay sa dulo ng tulay doon. Mukhang makikita nila ang anuman na sinusubukan nilang magbarikada mula sa isang bagay. Labis na nag-alala si Yanggu nang makita niya ang mga halimaw doon at sinabing liliko siya. Dapat may isa pang ruta na maaari nilang gamitin. Tumingin siya sa gilid at nagtaka kung paano kung susubukan nilang dumaan doon. Hiniling niya sa kanya na maghintay at nagtanong kung ang kotse na ito ay makakapagmaneho sa sidewalk na iyon. Sumang-ayon siya at sinabing makitid ito. Siyempre, ngunit sa prinsipyo, may pagkakataon. Sinabi ng bida na may maliit na ngiti na naisip niya lang ang isang magandang paraan para dumaan dito. Hindi niya dapat ipihit ang kotse. Dadaan sila sa daang ito. Tumayo sila doon habang ang isang orc ay tumatakbo patungo sa kanila, malakas na umuugong. Naakit nito ang atensyon ng isang pulutong ng mga aso na umatake sa kanya sa isang pulutong at pinatay siya. Nagulat si Yanggu sa nakita niya at nagtanong tungkol sa ideya na sinasabi niya. Naintindihan ba siya ng tama? Gusto niyang sumakay sa tulay na ito. Sumang-ayon siya at nagtanong, nga pala, narinig na ba niya ang tungkol sa isang laro kung saan 3 lahi ang naggigera sa isa't isa? Ito ay isang strategy game. Sumang-ayon siya at sinabing walang sinuman sa kanyang edad na hindi nakarinig nito. Sinabi ng bida na sa larong ito, may kakayahang i-customize ang mga mapa at karagdagang mga opsyon sa iyong pagpapasya. Ang kanyang paboritong mapa ay ang isa kung saan kailangan mong labanan ang mga pulutong ng mga halimaw gamit ang isang limitadong halaga ng mga mapagkukunan. Kaya, lumalabas na ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya ng husto sa mapa na iyon. Naisip ni Yongsu na may nag-aalalang tingin, isang mapa kung saan kailangan mong labanan ang mga pulutong ng mga halimaw gamit ang isang limitadong halaga ng mga mapagkukunan. Itinuro niya ang gilid at nagtanong, maaari ba niyang ipihit ang cargo hold patungo sa lugar na iyon? Ginawa niya ang sinabi sa kanya at nagsimulang magmaneho sa tulay, na naakit ang atensyon ng mga halimaw. Nag-click siya sa system window at sinabing siyempre, gusto niya itong subukan, ngunit hindi niya inaakala na mangyayari ito ng ganito. Inanunsyo ng system na na-unlock niya ang automatic delivery sa pamamagitan ng paggamit ng 10 magic stone. Mayroon siyang 27 magic stone na available. Binuksan niya ang pinto sa cargo hold, tinawag si Pax at sinabing dapat niyang gastusin ang lahat sa pagpapabuti ng mga katangian. Inanunsyo ng system na 5 magic stone ang ginastos sa pagdaragdag ng bilis ng delivery sa 100 km/h. Tiningnan ng MC ang mga aso na nakatayo sa malapit na may ngiti at sinabing kung sila ay nakakain na ng busog, maaari silang lumapit sa kanya. Oras na para maglaro. Inanunsyo ng system na ginamit ang isang 2-door refrigerator na may kapasidad na 830 litro. Pinalabas niya ang refrigerator na ito at tinamaan ang ilang halimaw ng sabay-sabay. Inanunsyo ng system na nakatanggap siya ng 12 magic stone. Naisip niya na hindi sa wala ang pagpapabuti niya sa delivery range at accuracy pagkatapos linisin ang tunnel. Maaari sana siyang maghagis ng palakol dahil ang precision delivery speed ay napabuti din. Ngunit pagkatapos gamitin ito, napagtanto niya na ang precision delivery ay hindi kayang subaybayan ang mga pagbabago sa ruta ng mga target. Ang direksyon ng delivery ay inayos lang ng bahagya at ang mga aso na iyon ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Kahit na maghagis siya ng palakol sa bilis na 100 km/h, ang mga halimaw sa likod niya ay makakabalik pa rin. Bukod pa rito, hindi sila titigil sa pag-atake kahit na nakita nila ang isa sa kanilang uri na namatay. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang optimal delivery interval ay kasalukuyang 2.5 segundo. Kaya, mas mahusay na gawin lang iyon. Hindi nila maiiwasan ang refrigerator. Bukod pa rito, hindi lang ito malaki, kundi mabigat din na sapat para patumbahin sila. Bukod pa rito, sa automatikong delivery na kanyang pinabuti, ang proseso ay naging mas maginhawa kaysa sa dati. Ngayon, hindi na niya kailangang bantayan ang nangyayari. Tinawag niya si Pax at sinabi sa kanya na magpatuloy sa magandang trabaho.
Ang mga aso na nakatayo sa tulay ay nagsimulang tumahol ng malakas habang nakatingin sa kanya. Naghagis siya ng refrigerator ulit at sila ay itinapon sa iba't ibang direksyon. Tiningnan ito ni Yong-su at nagulat siya dito. Naisip niya, naghagis lang ba siya ng refrigerator sa kanila? Naisip niyang alam lang niyang maghagis ng mga palakol. Bukod pa rito, ang mga item na lumilipad mula sa truck ay mukhang pareho, kahit na ito ay isang logistics center. Ano ang punto ng pag-iingat ng napakaraming parehong produkto? Baka muling lumabas sila doon. Kinuha niya ang mga palakol at ginamit muli. Ngunit anong nangyayari sa mga refrigerator? Ito ay hindi lang kapanipaniwala. Binuksan ni Junggi ang pinto, tinawag siya sa pangalan, at nagtanong kung gusto niya ng kahit anong kainin. Tinawag ni Yanggo ang kanyang pangalan, at nagtanong na may gulat na ekspresyon kung ang kanyang supply ay walang katapusan. Medyo nagulat siya sa tanong na ito at nagtanong kung hindi niya alam ang tungkol dito. Tiningnan niya ito na may gulat na ekspresyon at sinabing akala niya ay nangongolekta siya ng access dahil hindi masyadong marami, ngunit mukhang marami pala siyang item. Pumasok siya sa kotse at sinabing hindi iyon ang dahilan, kung hindi niya ito ibinalik, nakakalat lang sana sila sa kalsada at maaaring masaktan ang isang tao. Baka mali lang ang kanyang pagkakaintindi. Nagtanong siya kung totoo ba na ang kanyang mga supply ay walang katapusan. Pagkatapos ay sumang-ayon siya at nagtanong kung gusto niya ng kahit anong bagay. Sinabi ni Yanggo na gusto niya ng isang sugar-free soda at isang donut. Nagmaneho sila at sinabi niya na nahihiya pa rin siya. Hindi man lang niya alam kung ano ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit ibinabahagi niya ang kanyang pagkain sa kanya ng ganoon. Tiningnan siya ng bida at sinabing nagpapasalamat siya sa kanya dahil sa pagtitiwala sa kanya. Talagang pinapahalagahan niya ito. Kung kailangan niya ng kahit anong bagay, maaari siyang sabihan. Tumawa siya, nagpasalamat sa kanya, at sinabing ayos lang, bagaman. Salamat sa kanya sa pagwasak sa mga halimaw, uuwi na siya sa bahay sa lalong madaling panahon. Kung tatawid sila sa tulay, 1 oras ang biyahe. Nagulat siya sa tanong na ito at sinabing ibig sabihin ay makikita na niya ang kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon si Yanggo at sinabing sana lang ay walang nangyari sa kanya at sa kanya din. Tiningnan niya ang kanyang mga damit at sinabing, nga pala, hindi siya maaaring magpakita sa kanyang pamilya ng ganito. Mukhang magtatagal ang pag-aayos ng lahat, ngunit dapat silang maghanap sa kanya ng isang bagong bagay. Baka mayroon siyang anumang kagustuhan. Tumawa siya tungkol dito at sinabing tinutulungan pa siya nito sa damit. Hindi siya sigurado kung mayroon siyang karaniwang suot. Pagkatapos nito, pareho silang nagpalit ng damit at sinabi ng MC na halos lahat ng problema ay nalutas na. Mayroon na lang natitirang ilang bagay. Sinabi ni Yanggo na may seryosong ekspresyon na oras na para tumigil sila sa isang lugar at magpatuloy. Mahusay siyang nagsimulang kontrolin ang kotse at nagmaneho sa tulay ng napakabilis. Dumaan sila sa tulay. Tumingin siya sa rearview mirror at sinabing dapat siyang kumapit ng mahigpit. Dadating sila sa loob ng 20 minuto. Gumawa siya ng isang matalim na 180 degrees turn at nagmaneho ng mabilis sa kalsada. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag siya ng may napakakaramdam na pagod at sinabi sa kanya na dapat siyang magmaneho ng mas mabagal o susuka siya. Tinawag ni Yanggo ang kanyang pangalan at sinabi sa kanya na nakarating na sila. Naisip niya na ang dahilan kung bakit nasa masamang kalagayan ang gusali ay dahil luma lang ito. Ang mga nakapaligid na gusali ay pareho. Sa pangkalahatan, ang lugar na ito ay matagal nang kailangang ayusin. Mayroon na lang mga labi ng mga gusali dito, ngunit walang mga bangkay na nakikita. Ang lugar na ito ay ganap na naiiba mula sa kalye kung saan nakahiga ang mga katawan sa ilalim ng paa. Tama, ayos lang ang kanyang pamilya. Kailangan lang niyang ilagay ang password para buksan ang pinto at makapasok. Ilagay lang ang password para magbukas. Nagsimula siyang manginig ng husto sa takot. At tiningnan siya ni Jong-yam at naisip, hindi niya ito mabuksan. Napakabilis niyang nagmaneho na nakarating sila dito sa loob ng 15 minuto. Kahit nakaraniwang tumatagal ng 1 oras. Ganoon siya kabilis na nagmadali para makita ang kanyang pamilya. Nagmaneho siya ng napakabilis para lang makita sila.
Ngunit, kung mayroon lang mga patay na tao sa loob, anuman ang mangyari, hindi niya mabubuksan ang pinto na ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat niya at sinabing baka dapat siyang mag-doorbell para sa kanya. Naisip ito ni Yanggo na may napakakaramdam na pag-aalala at humiling pa rin sa kanya na gawin ito. Naglakad siya patungo sa pinto at naisip na walang sinuman ang gustong kumpirmahin ang kamatayan ng kanilang pamilya, kahit na maliit ang posibilidad. Kung siya iyon, gusto niyang may iba pang magbukas ng pinto, kung hindi, mas gusto niyang hindi malaman ang katotohanan. Lumingon siya sa kanya at sinabing dapat siyang maghanda. Sasabihin pa sana niya ang isang bagay, ngunit para sa kanila, binuksan ang pinto mula sa kabilang panig. Ang kanyang asawa at anak na babae ay labis na nagulat nang makita siya at malakas na tumawag. Tiningnan niya ito na may napakakaramdam na gulat na ekspresyon sa kanyang mukha at nagtanong, talaga bang siya iyon? Labis na masaya si Yang Su na makilala ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang umiyak at niyakap sila. Nagtanong siya na may napakakaramdam na masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Paano niya nalaman na buksan ang pinto? Nagsimula din siyang umiyak sa kaligayahan at sinabing narinig niya ang mga tunog, tumingin sa peephole, at nang makita niya na siya ang nakatayo sa kabilang panig, binuksan niya ang pinto. Sinabi niya na labis siyang natutuwa na ligtas sila. Umiiyak din ang kanyang anak na babae at sinabing hindi na siya dapat mag-iwan sa kanila na mag-isa. Lumingon ang kanyang asawa at nagtanong kung sino ang kasama niya. Lumingon siya sa kanya at sinabing siya ang benefactor na tumulong sa kanya na makarating dito ng ligtas. Bigla, nahulog sa lupa ang bida dahil sa sobrang pagod. Nag-alala siya dahil dito at nagsimulang tumawag sa kanyang pangalan ng malakas. Wala siyang magawa at naisip na hindi siya dapat matulog dito, ngunit hindi na niya kaya. Nawala siya sa mga alaala nang tanungin niya ang kanyang tatay kung bakit hindi siya umiiyak. Lumingon siya sa kanya at sinabing may maliit na ngiti na ang pamamaalam ay hindi laging nagdudulot ng kalungkutan. Kung mas marami silang oras na magkasama, mas marami silang nararanasan na pagmamahal, pasasalamat, pagsisisi, pananibik, lahat ng mga damdaming ito. Kaya ang sandali ng pamamaalam ay hindi kinakailangang maging malungkot. Mas nararamdaman niya ang pasasalamat dahil naranasan niya ang tunay na pag-ibig. Kapag nagbibigay siya ng walang hinihiling na kapalit, mahirap itong maunawaan, ngunit balang araw kapag lumaki na siya, malalaman niya na ang pag-ibig ay hindi madaling ibigay o tanggapin. Pagkatapos ng ilang sandali, hinampas siya ng kapatid ng MC sa mukha ng unan, na naging dahilan ng pagbagsak niya sa sahig. Malakas siyang sumigaw sa sakit at nagtanong kung bakit siya hinahampas. Tiningnan siya na may hindi nasisiyahang ekspresyon, tinawag siyang tanga, at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Inilagay niya ang unan sa ilalim niya para maging malambot. Tumakbo siya palayo sa kanya at malakas na sinabi na kinamumuhian niya siya at sasabihin niya ang lahat kay tatay. Sinabi niya na may masayang ekspresyon na siya ay natalo at muli na naman siyang nag-champion ni Seoul. Sinabi ni tatay na sa kanyang palagay, gayunpaman, mukhang maganda ang kanilang ugnayan. Kahit na siya ang pinakabata ngayon at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nang-aasar sa kanya, darating ang isang araw na mauunawaan niya kung gaano kahalaga at nagpapasalamat ang pamilya, at mauunawaan din niya na ang pag-ibig na nasa kanyang puso. Wala na siyang oras para magsalita ulit dahil lumapit sa kanya ang kanyang asawa at malakas na sinabi na hiniling niya sa kanya na pumunta at tulungan siyang magluto ng hapunan. May ginawa ba siya? Tinawag niya si Kim Huang at sinabing dapat niyang ilagay ang kanyang telepono at pumunta para kumain. May gusto ba siyang lalaki? Masyado siyang nasa telepono kamakailan. Pumunta siya sa mesa at sinabing nasa middle school siya at ang kanyang mga kaibigan ay kasalukuyang nakikipag-usap sa pamamagitan ng text messages. Sila ay nanunood ng TV nang may isang boxing fight. Sinabi ng kanyang nanay na nanunood na naman sila ng TV at hindi man lang siya makapanood ng mga TV series. Tinawag ng nakatatandang kapatid si Seoul at nagtanong, sa susunod na taon ay papasok na siya sa high school, di ba? Sumang-ayon siya at sinabi niya na maaaring may boxing o sports club doon. Maaari siyang subukang mag-enroll doon. Sumang-ayon siya na may ngiti at sinabing iyon lang ang dahilan kung bakit nagdesisyon siya sa paaralan.
Pagkatapos ng ilang sandali, lumaki ang MC at pumasok sa middle school at masayang naisip na sa wakas ay narito na siya. Tiningnan niya ang mga mag-aaral na naglalakad sa tabi niya na may perpektong malinis na mga suit. Tumingin siya sa ibaba at napansin na ang kanyang mga damit ay hindi ganoon kalinis, ngunit masaya pa rin siya sa kanyang uniforme. Pagkatapos nito, siya at ang isa pang lalaki ay inatake ng iba pang mga mag-aaral sa banyo at binugbog ng husto. Pumunta si Soul sa kanila, hinawakan ang kamay ng isa sa mga umaatake, at tiningnan sila na may seryosong ekspresyon. Talagang nagalit siya dahil dito, at hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang kapatid at sinabing hindi ito maganda. Mula ngayon, mag-i-exercise siya kasama niya sa umaga. Pagkatapos nito, nagsimulan na siyang mag-exercise. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan ng kanilang ama ang screen ng kanyang telepono at malakas na sinabi na nakapasok si Huang sa medical school. Ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay lumingon sa kanila na may gulat na mga mukha at sabay-sabay na malakas na sinabi na hindi sila makapaniwala. Pagkatapos ng ilang sandali, may sinusulat si Junggi sa keyboard at tinawag ng kanyang ama ang kanyang pangalan at sinabing mukhang dumating na ito sa wakas. Lumingon siya sa kanya at nagtanong kung talagang dumating ito. Kinuha niya ang dokumento mula sa kanyang mga kamay at nakasulat dito na ito ay isang abiso ng enlistment para sa serbisyo militar. Nang pumunta siya sa hukbo, ang kanyang pamilya ay pumunta para ihatid siya at sinabi ng kanyang nanay na dapat niyang alagaan ang kanyang sarili. Hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy silang kumaway sa kanya at nang lumingon siya, nagsimula siyang umiyak dahil sa kalungkutan. Sa kasalukuyan, nagising siya na nakahiga sa sahig. Agad siyang bumangon at nagsimulang lumingon. Nagtaka siya na may nag-aalalang tingin, anong klaseng lugar ito? Talaga bang nahimite siya? Malinaw niyang naalala kung paano nakilala ni Yanggo ang kanyang pamilya. Kinuha niya ang isang palakol mula sa kanyang subspace, at ang babae na nasa tabi niya ay nagtanong, gising na ba siya? Lumingon siya sa boses at nakita na siya at ang kanyang anak na babae ay nakaupo sa mesa at nakatingin sa kanya na may nalilitong mukha. Tiningnan niya ang paligid ng silid at nakita na natutulog si Yongsu sa sahig sa tabi niya. Nagtanong ang kanyang asawa kung ano ang kanyang nararamdaman. Bigla siyang nahimite at pagkatapos ay agad na nakatulog. Napakagandang tulog niya na hindi na sila nag-abala na gisingin siya. Inilagay niya ang kanyang palakol pabalik sa subspace at nagtanong kung gaano katagal siya natulog. Sinabi niya na hindi naman ganoon katagal, mga 3 oras lang. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya ang tungkol sa pagtulong niya sa kanya na makarating dito. Nagpapasalamat siya sa kanya dahil sa wakas ay muli na silang nagkasama. Naramdaman niya ang hiya tungkol dito at sinabing hindi siya dapat magpasalamat dahil malaki din ang naitulong ng kanyang asawa sa kanya. Nagising si Yanggo at sinabing kumpara sa lahat ng tulong na natanggap niya, hindi niya masabing nakatulong siya. Iniligtas niya ang kanyang buhay. Tumayo siya mula sa mesa at sinabing dapat silang nagugutom, kaya dapat silang kumain muna at pagkatapos ay mag-usap. Pinilit ng kanyang asawa na kumain kasama niya, kaya hindi pa siya kumakain. Tiningnan niya ito na may ngiti at sinabing dapat silang kumain. Ngumiti din ang bida at masayang sumang-ayon dito. Nakita niya ang inihandang ulam at may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha na isip, stood sorry ba ito? Sinabi niya na hindi siya sigurado na ang ulam na ito ay magugustuhan niya. Gusto sana niyang magluto ng iba, ngunit wala siyang kinakailangang sangkap. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabing walang ulam na mas maluho kaysa dito. Siya at ang kanyang anak na babae ay nagsimulang umalis at sinabing sila at ang kanyang anak na babae ay nakakain na, kaya hindi sila dapat mag-alala at mag-enjoy sa kanilang tanghalian. Nagpunta sila sa ibang silid at naisip niya na hindi sila kailangang pumunta ng ganoon kalayo. Tiningnan siya ni Yanggo at binati siya ng isang masarap na gana. Sumang-ayon siya, sinubukan ang ulam, at labis na nagulat nang maramdaman niya ang lasa na ito. Naisip niya na hindi ito kapani-paniwala. Naramdaman niya ang isang pag-agos ng damdamin. Ang isang tunay na pista ng mga lasa ay nadama sa dulo ng kanyang dila. Paano niya nagawang balansehin ang matamis at malangis na lasa ng deep-fried kimchi?
Ang pigo-taste ng ordinaryong soy at kimchi ay nananatili sa kanyang bibig. Hindi nakakagulat na ang ulam na ito ay nagbibigay ng isang komportableng pakiramdam. Natapos siyang kumain, inilagay ang kutsara, at sinabing masarap talaga ito. Naisip niya na mula ng magulo ang mundo, o mas tama ay mula ng ma-discharge siya sa lahat ng pagkain na kinain niya sa nakaraang 3 buwan, ito ang pinakamasarap. Ito ay kasabay ng kimchi stew na ginagawa ng kanyang nanay. Tinawag siya ni Yanggo at nagtanong. Sinabi niya na pupunta siya sa Gangnam, di ba? Sumang-ayon ang MC at sasabihin pa sana ang isang bagay, ngunit agad niyang sinabi na dadalhin niya siya doon. Nakausap na niya ang kanyang asawa. Nang sinabi niya sa kanya na pupunta siya para hanapin ang kanyang pamilya, nagtanong siya, sila lang ba ang pamilya na mahalaga? Hiniling niya sa kanya na maghintay at sinabing ang Gangnam ay hindi ang kanyang huling destinasyon. Nagplano siyang pumunta sa Ujeongbu kaya kailangan niya ng kotse. Sinabi niya na naiintindihan nila iyon ng husto kaya mayroon siyang kondisyon. Una sa lahat, kailangan nilang mag-usap sa labas. Naglakad sila patungo sa truck at nagtanong si Jungyung kung ibig sabihin ay sasakay sila sa truck papuntang Gangnam. At sa sandaling makarating sila doon, sasakay siya sa electric bike pabalik. Ang kondisyon ay kailangan niyang ibigay sa kanya ang kanyang bike kapag kailangan niya ito. Sumang-ayon si Yongsu at sinabing baka ang pagbibigay sa kanya ng kanyang bike ay hindi makatulong sa kanya ng husto, ngunit kung hindi siya mag-iisip, dadalhin niya ito sa Gangnam ng mas mabilis hanggat maaari. Tiningnan niya ito at naisip, bakit siya magsasagawa ng ganoong panganib? Siyempre, kaya niyang takbuhin ang sinumang halimaw. Ngunit, anuman ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, at dahil nakilala na niya ang kanyang pamilya at nagdala pa ng supply sa kanila, walang punto para sa kanya na magsasagawa ng ganoong panganib. Tinawag niya siya sa pangalan at sinabing dumating siya sa lahat ng paraan na ito para sa kanyang asawa at anak na babae. Hindi niya maintindihan kung bakit niya sinusubukang tulungan siya. Nagulat si Yanggo dahil dito at sinabing iniligtas niya siya at may utang siya sa kanya ng kanyang buhay. Kaya bakit hindi siya makakatulong sa kanya? Kung hindi dahil sa kanyang tulong, hindi siya makakarating dito at namatay sa tunnel na iyon. Sinusubukan lang niyang tumulong hanggat maaari. Bukod pa rito, hindi ba sila nasa parehong sitwasyon? Kahit na ang mga magagandang kakayahan ay nagising sa kanya, hindi ibig sabihin na madali ito para sa kanya. Kahit na ang mundo ay naging ganito, naghawak pa rin sila sa ideya ng pamilya, tulad niya halimbawa nang dumaan sila sa mapanganib na tunnel na iyon. Nasa parehong mahirap na sitwasyon siya. Hindi ba't mas mabuti kung tinulungan nila ang bawat isa na mabuhay? Nararamdaman niyang medyo mapangahas siya na tulungan siya, ngunit hindi siya dapat mag-alala ng husto. Kung lumala ang mga bagay, tatakas siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya sapat na tanga para sumuko sa kanyang buhay at pamilya. Naalala ng bida na kanina nang nagmamaneho siya sa tunnel, napansin niya sa bintana na nakita niya ang isang kotse na may mga susi sa ignition sa loob. Tinawag niya ang kanyang pangalan at sinabing mula sa nakita niya, ang kanyang kakayahan ay subspace. Walang makakapasok doon nang walang kanyang pahintulot. Hanggat ang subspace ay pinapanatili, ang mga kalakal sa logistics center ay maaaring kopyahin. Sumang-ayon si Yanggo at sinabing alam niya dahil ipinaliwanag niya ito sa kanya noon. Sinabi niya na kung gusto niyang tulungan siya, mayroon din siyang mga kondisyon. Una, ang kanyang destinasyon ay Gangnam, Uljiro, Dongbong, at pagkatapos ay Ujeongbu. Hinihiling niya sa kanya na manatili sa kanya hanggang sa makilala niya ang kanyang pamilya sa huling destinasyon. Pangalawa, hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kung pinalakas niya ang subspace, magkakaroon ng mga tao na kayang manatili doon. Maaari niyang hayaan siya at ang kanyang asawa at anak na babae na manirahan doon. Kaya, kung gusto niyang pumunta, maaari niyang dalhin ang kanyang pamilya kasama niya. Salamat sa pagkuha ng mga mutant, magagawa niyang i-upgrade ang subspace level sa tamang oras. Kung tutulungan niya siyang hanapin ang kanyang pamilya, magagawa niyang protektahan sila. Tumawa si Yanggo at tinawag siya sa pangalan.
Nagsimula siyang magsuot ng kanyang salamin sa araw at sinabing dadalhin niya ang kanyang asawa at anak na babae at aalis sila kaagad. Inanunsyo ng system na kinakailangang gumastos ng 100 Magic Stone para i-upgrade ang Subspace Level 2. Gusto ba niyang magpatuloy? Mayroon siyang kasalukuyang 116 na Magic Stone. Pagkatapos i-upgrade ang Subspace Level, magkakaroon na lang ng 16 na natitira. Ang Subspace Level upgrade rate ay 43%. Ang Subspace ay umabot sa Level 2. Ang Subspace maintenance cost ay i-adjust. 6 na Magic Stone ang kailangan sa bawat araw. Habang tumataas ang Subspace Level, ang bilang ng mga tao na kaya nitong tanggapin ay tumataas sa 20. Habang tumataas ang Subspace Level, maaari itong mag-imbak ng mga item ng direkta sa harap nito. Ang storage capacity ay 1. Tiningnan ito ng MC at sinabing medyo mataas ang service fee na 6 na bato. Check-in niya ito mamaya. In-alert ng system na isang outsider ang sinusubukang pumasok sa subspace. Papayagan ba niya si Lee Ji-soo, Liu Jung, at Lainggo na pumasok? Binigyan niya ng pahintulot at ang tatlo sa kanila ay nakapasok. Silang lahat ay labis na nagulat habang nagsimula silang tumingin sa paligid. Tiningnan niya ang robot na dumadaan at tinawag si Pax. Itinuro niya ito at sinabing kung kailangan nila ng kahit anong bagay habang nandito sila, maaari lang silang tumawag sa kanya. Maaari nilang tingnan ang kanyang mga supply at dadalhin niya ang mga ito kung kinakailangan. Mayroon din ditong fresh food center, kaya may access sila sa halos lahat ng sangkap. Nagtanong siya na may gulat na ekspresyon. Pinapayagan ba niya silang kumuha ng anumang item at pagkain mula dito? Ang bawat produkto ay walang presyo, kaya maaari ba nila itong gamitin? Sinabi niya na ayos lang yun dahil ang supply ay walang katapusan. Dahil ang lahat ay maaaring kopyahin, maaari silang kumuha ng anumang gusto nila. Dapat siyang magpahinga muna. Aalis sila sa loob ng kalahating oras. Check-in namin kung paano niya nagawang mapabuti ang kanyang mga kakayahan sa ngayon. Kung mayroon silang anumang katanungan, maaari silang magtanong. Tinawag ni Yong-soo ang kanyang anak na babae at nagtanong kung gusto niyang maglaro ng prinsesa kasama niya. Ang tagal na mula nang maglaro sila. Sinabi ni Lee So na magdadala siya ng isang bagay para kainin mamaya. Lumingon siya palayo sa kanila at sinabing ngayon ay kailangan niyang makita kung anong mga bagong kakayahan ang mayroon siya. Inanunsyo ng system na nagkakahalaga ito ng 50 Magic Stone para i-unlock. Ang laboratory in the subspace ay bago. Maaari siyang lumikha ng isang laboratorio kung saan maaari niyang pagsamahin, uri-uriin, at baguhin ang mga item na nakarehistro sa subspace. Kasabay ng mga delivery, masyado. Nagtaka ang bida kung ano ang kanyang kapangyarihan. Isang system window ang lumitaw sa harap niya, na nagsasabing personal subspace level 1. Paglalarawan, maaari siyang maglagay ng isang bagay sa harap niya sa subspace. Bilang ng mga available na slot. 1, ang kanyang kakayahan ay subspace. Maaari siyang magpadala ng anuman doon at i-access ang bagay o paksa na yun anumang oras, at walang sinuman ang papasok sa subspace hanggang sa payagan niya ito. Marahil ito ang limitasyon ng kanyang orihinal na mga kakayahan. Nang pumasok ang logistics center sa kanyang subspace at ang artificial intelligence at ang operating system ng PAC ay nagsama, ang kanyang mga kakayahan ay lumampas sa simpleng pagbubukas at pagsasara ng subspace, na nagreresulta sa mga bagong function. Isang tipikal na halimbawa ay ang delivery, na naghahadyos ng mga kalakal sa bilis na 100 km per hour. Pagkatapos ng pagsasama, ang mga kakayahan ng subspace ay naging kamangha-manghang. Sa makatuwid, hindi niya naisip na may anumang mga espesyal na kakayahan na idaragdag, kahit nadagdagan niya ang kanyang level. Ngunit, sinabi ng system na habang tumataas ang subspace level, maaari siyang mag-imbak ng mga item ng direkta sa harap niya. Storage Capacity 1. Tiningnan ng bida ang system window na lumitaw na may pagtataka at nagtaka kung may iba pa na maaaring idagdag sa subspace bukod sa mga pack. At hindi lang iyon, ang system window ay nagsabing unlock cost 50. Ang laboratorio sa subspace ay bago.
Maaari siyang lumikha ng isang laboratorio kung saan maaari niyang pagsamahin, uri-uriin, at baguhin ang mga item na nakarehistro sa subspace. Naisip niya na maaari siyang lumikha ng isang research lab na maaaring pagsamahin, uri-uriin, at baguhin ang mga kalakal na nakarehistro sa subspace. Ano pa ba ang maaaring ibig sabihin nito? Kaya, lumikha ng mga bagong kalakal sa pamamagitan ng pagsasama ng mga luma. Sa anumang kaso, sigurado siya na kapag nag-level up siya, makakakuha siya ng mas cool na perks. Gusto niyang tingnan ang lahat ng mga bagong posibilidad, ngunit kulang siya sa Magic Stone. Well, ngayon ay maaari niyang kumpirmahin ang sumusunod. Nang una niyang ilagay si Pax sa espasyo, naisip niya na baliw siya at sinabi ang unang bagay na naisip niya. Sa katunayan, si Pax ay ganap na na-preserve sa subspace. Kung ang subspace na ito ay talagang kayang maglaman ng anuman, may isang bagay na dapat subukan. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabing, Earth. Iniulat ng system na ang target ay natukoy. Gusto ba niyang isave? Inutusan niya itong gawin. Pagkatapos ay iniulat ng system na nabigo siyang isave ang Earth sa subspace. Ang target ay nasa labas ng saklaw ng application. Nag-click siya ng kanyang dila at sinabing tulad ng naisip niya, hindi ito gagana. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Yongsu at tinawag siya, tiningnan ang mapa sa kanyang mga kamay, at inanunsyo na tiningnan niya ang ruta papuntang Gangnam. Naisip niya na mas mahusay na kumuha ng malaking kalsada na ito. Lumingon ang bida at sumang-ayon sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagtanong, hindi ba't sinabi niyang maglalaro siya kasama ang kanyang anak na babae? Sumagot siya tungkol dito. Lumingon siya, tinitingnan ang kanyang anak na babae, si Yujung. Natutulog siya ng payapa sa sahig, napapalibutan ng mga laruan. Sinabi niya na naramdaman niyang ligtas siya. Kaya, pagkatapos maglaro ng kaunti, agad siyang natulog. Medyo huli na, ngunit salamat sa iyo, Jonggi. Ngumiti ang bida at sinabing tinutulungan niya siya at tinutulungan niya siya bilang kapalit. Lahat ay patas. Kinumpirma niya na ito ay totoo din. Balanse, tulad ng sinasabi nila. Tutulong siya hanggat maaari, sa totoo lang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagmamaneho sila sa kotse, at ang MC ay maingat na tumingin sa labas ng bintana, sinasabing maghintay siya. May masamang pakiramdam siya tungkol sa bigla niyang pagiging seryoso. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya na may pagtataka at ngumiti si Yongsu at sumagot na ang tanging bagay na kaya niyang tulungan ay ang pagmamaneho, ngunit tiyak na kaya niyang magmaneho ng mas mabilis kaysa sa iba. Nagtanong ang bida, posible bang hindi mag-speed? Sumagot siya na dahil tumutulong siya, walang paraan, well, kung gayon ay magmamaneho pa sila ng mas mabilis. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng luha sa mga mata ng bida, at pagkatapos ay bigla silang nagmaneho pasulong. Dumating sila sa isang lungsod na may nasirang mga gusali, at sinabi ng MC na mas tahimik dito kaysa sa pangunahing kalsada. Mukhang mas maraming halimaw kung saan may mga tao. Sumang-ayon si Yanggo sa kanya at sinabing hindi niya alam na may ganoong kalsada sa daan papuntang kaluluwa. Sa tingin ko, ang lugar na ito ay nagmula pa sa Bronze Age o kung ano paman. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nasa masamang kalagayan. Ang kalsada ay medyo hindi pantay, ngunit walang mga halimaw o kakaibang mga tao dito. Sumagot ang bida na may pagod na mukha na sumasang-ayon siya, ngunit sana ay matapos na ang kalsada na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tumingin sa unahan si Yanggo na may pagtataka at sinabing may mga military barricades. Mayroon pang ang mga iron spikes. Sa tingin ba natin ay nandyan pa rin ang militar? Mayroong isang military unit sa malapit. Inakala ng bida na malamang na hindi sila sundalo. Tumingin siya sa rearview window at idinagdag, ang kagamitan at mga sandata ay militar talaga, ngunit ang mga lalaking ito ay hindi mukhang mga servicemen. Mukhang nagtatago sila sa isang lugar at pinapanood silang papalapit. Magiging mahirap na lumabas. Nag-aalala si Yanggo na nagtanong kung ano ang gagawin. Sumagot siya na magbubukas siya ng isang maliit na portal sa ilalim ng manibela. Kaya, mangyaring, dapat siyang pumunta doon. Kung mayroon silang layunin na pumatay, dapat ay nagsimula na silang magpaputok kaagad.
Sa sandaling iyon, ilang sundalo ang lumabas sa kanilang kotse na may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Lumapit sila sa van ng bida. Tumingin siya sa labas ng bintana at napansin na mayroong tatlo sa kanila. Kaya, lumapit si June sa bintana at sinabing, ang tanga na driver, gusto niyang makita ang mga gulong na sumabog. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sumagot siya, iyon na. Ito ay isang pagsubok. Dapat siyang sumunod mula sa kanyang kotse at buksan ang trunk para i-check. Ginawa ng bida ang inutos sa kanya. At tumingin ang sundalo na may pagtataka sa malaking bilang ng mga kahon ng tuna at sinabing, anong swerte? Kaya, siya ay isang surir. Lahat ba ito ay kanya? Kinumpirma niya ito at pagkatapos ay itinapon ni June ang baril sa kanyang balikat at sinabing mali ang kanyang hula. Hindi ito kanya. Pag-aari na nila ito ngayon. Naisip ng MC na ganoon nga. Ang kanilang layunin ay pagkain at supply. Nagtanong ang sundalo kung saan niya nakuha ang mga bagay na ito. Sumagot siya sa logistics center, ngunit kung magpasya silang pumunta doon, hindi nila magagawa. Ang mga kalsada na papunta doon ay nasira at nababara. Kung kailangan nila ng mas maraming supply, maaari siyang magdala ng mga ito. Nagtanong si June kung gaano karaming pagkain ang mayroon. Sumagot siya na nakita lang nila ang halos 1% ng kabuuang supply. Nagulat siya, talaga. Kinumpirma niya ito at pagkatapos ay tumingin si Taeyong sa relo sa kanyang kamay at sinabing tapos na ang oras. Lumingon si June sa kanya at nagtanong kung tapos na. Sinabi niya pagkatapos na sa tingin niya ay wala na silang ibang pagpipilian. Kyung dapat niyang kunin ang pagkain. Sumang-ayon ang kanyang nasasakupan sa kanya at pagkatapos ay nagulat ang bida. Tapos na ang oras. Ano? Sinabi ni June kay mo na alagaan ang truck at aalagaan niya ang isang ito. Tiningnan siya ng MC na may pagtataka, ngunit sa susunod na segundo, isang malakas na kamao ang tumama sa kanyang tiyan. Nagsimula siyang umiyak sa sakit at pagkatapos ay nahulog sa kanyang mga tuhod. Kinuha ni Joe ang isang bag at inilagay ito sa ulo ng bida. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok si June sa opisina ni Tim at ipinakilala ang sarili. Sinabi niya na maaari siyang pumasok at pagkatapos ay nagtanong, siya ba iyon? Kinumpirma ito ni June at idinagdag na sinabi niya na dinala niya ang lahat mula sa logistics center. Walang oras na natira, kaya dinala niya siya dito. Pagkatapos ay inalok ni Tim na tingnan. Ang bag ay inalis mula sa bida. Nagsimula siyang manginig mula sa maliwanag na liwanag at nakita ang isang karatula sa mesa na nagsasabing, Common Dawn. Tumingin sa gilid, naisip niya, isang bangkay ng sundalo. Nagtaka ako kung saan nila siya dinala. Pinagpag ni Tim ang abo mula sa kanyang sigarilyo at sinabing narinig niya mula sa mga lalaki na dinala niya ang mga produkto sa kanyang truck, di ba? At sinabi nila na dumating siya mula sa logistics center at siya lang ang makakapunta doon. Paano yun, totoo ba ang 1%? Kinumpirma ito ng bida at ipinaliwanag na kinolekta niya ito mula sa Gunpo Logistics Center. Nagkomento si Tim na matalino ito. Kailangan din niyang tumingin sa isang lugar na tulad nito sa simula. Pagkatapos ay nagtanong ang bida kung saan siya, ano ang nangyayari. Ipinagpaliban ng Common Dot ang kanyang ulo at nagtanong, ano sa tingin mo? Maliwanag, ito ay isang military unit. Ano ang tawag dito? Communications Command. Biglang nalaman ng MC na Ministry Communications Command. Pagkatapos ay inalis ni Tim ang kanyang sigarilyo at sinabing, talaga. Sa tingin ko, iyon ang pangalan ng isang military unit. Well, hindi siya nasa militar, kaya hindi siya sigurado. At tungkol sa kung ano ang nangyayari, pinutol siya ni June at sinabing maghintay, halos 6:00 na. Hayaan, siyang manood din. Mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag. Naisip ng bida na siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at nagulat. Ang ilaw sa silid ay nagbago at sinabi ni Tim, dumating na sila. Sinabi ng MC, ang tunog na iyon ay mga wyvern. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang ilang wyvern na lumilipad sa kalangitan. Naisip niya, ano ang mga wyvern na iyon, masyadong. Ang mga malalaking iyon. Nagtanong si Tim, malaki sila, ha? Ang mga nilalang na ito ay napakmapanganib. Naisip niya na medyo malakas siya,
ngunit hindi siya nakatayo sa tabi nila. Naramdaman niyang ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay binabara ng isang bagay. Itinuro niya ang kanyang daliri sa gilid at nagtanong, nakikita ba niya ang sundalo na ang noo ay may mantsa sa pader? Narinig niya mula sa kanya na ang mga sundalo ay may sariling plano. Gusto nilang atakihin sila ng mga baril, ngunit namatay silang lahat. Ngunit kung kahit na ang kanyang mga kakayahan ay hindi gumagana, paano mag-eepekto ang mga bala? Kaya sinabi ng sundalo na nagre-recruit sila ng mga tao para labanan ang mga halimaw. Ngunit nang dumating siya dito, nakita niya na ang mga matapang na sundalo na ito ay namatay. Nakakatawa, ha? Anyway, ngayon siya ang namamahala dito. Hindi niya dapat siya ma-misinterpret. Hindi niya siya pinatay. Sa tingin niya ay alam niya ang maraming kapaki-pakinabang na bagay, ngunit baka hindi siya nasa pinakamahusay na kalagayan ngayon dahil hindi siya pinakain sa loob ng mahabang panahon. Iminungkahi ni Benny na bumalik sa kanilang tupa. Ang lugar na ito ay may mga sandata at lahat, ngunit sa kasamaang palad ay walang pagkain. Kaya pupunta siya kasama ang mga lalaki sa logistics center at makakakuha sa kanila ng pagkain. Aalis sila bukas ng umaga. Kung magaling siya, tatanggapin nila siya bilang kanilang sarili. Mabuti para sa kanilang dalawa. Maaari nilang protektahan siya mula sa mga halimaw na ito. At pagkatapos ay ibinaba ng bida ang kanyang ulo at sinabing naisip niya ang tungkol sa kung ano ang maaari niyang kunin. Mukhang ito ang perpektong lugar. Pax, dapat niyang ipadala ang Ministry's Communications Command into subspace. Nagtaka si Tim, ano ang sinasabi niya? Nawala na ba siya sa isip? Sa susunod na segundo, nakaupo na siya sa kanyang upuan at ang gusali sa paligid niya ay nawala. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at nagtanong, anong nangyari? Ang iba ay tumitingin sa paligid at nagtanong siya, paano ito nangyari? Saan nagpunta ang gusali? Pagkatapos nito, inilabas ng bida ang mga nilalaman ng kanyang tiyan at naisip, damn. Tulad ng nang itago niya ang mga pack sa subspace, ito ba ay isang side effect ng pag-ipak sa subspace? Kailangan nating putulin ang lubod ng mabilis. Si June sa sandaling iyon ay tumingin sa kalangitan sa takot. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis at sinabi niya, lumilipad sila mula doon. Ilang wyvern ang na-reflect sa kanyang mga mata, na papunta mismo sa kanila. Ang isa sa mga halimaw ay binuksan ang kanyang bibig ng malawak at malakas na sumigaw. Tumakbo si June sa kabaligtaran na direksyon at sumigaw na kailangan nilang tumakbo. Sumigaw si Tim na sila ay mga tanga. Dapat silang magpaputok muna. Kailangan nilang alisin ang mga maliliit at pagkatapos ay magkasama nilang babagsakan ang mga malalaki. Kung hindi makakatulong ang putok ng baril, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya, lahat ay pumunta dito ng mabilis. Pagkatapos ay kumunat ang noo niya at bamulong, traitors. Isang malaking wyvern ang lumapag sa tabi niya, at tumingin siya sa takot sa halimaw, na tumingin pabalik sa kanya. Sa sandaling ito, binuksan ng bida ang isang portal at naglakad sa loob, sinusuportahan ang nasugatan na sundalo sa balikat. Iniulat ng system na sinusubukan ng mga outsider na pumasok sa subspace. Papayagan ba niya si Hong Kyung-ho na pumasok? Sumagot siya na papayagan niya at pagkatapos ay sinabi na nahihilo siya. Tinitingnan ng nasugatan na sundalo, kumunat ang noo niya at naisip na nagawa niyang ligtas na makapasok habang ang iba ay nagagambala. Ngunit sa susunod, kailangan niyang isipin ang mga kahihinatnan kapag naglalagay ng isang bagay sa subspace. Kung maglalagay siya ng isang bagay sa isang emergency na sandali, baka mamatay siya. Pagkatapos ay lumingon siya na may pagtataka at nakita ang isang halimaw na nakatitig sa kanya. Naisip niya, bakit nakatitig ng ganoon ang bagay na ito? Pagkatapos ay nagsimulang atakihin ni Tim ang halimaw at sumigaw na dapat itong mamatay. Bob Ong butiki, nag-level up din siya kaya hindi na siya kasing lambot tulad ng dati. Hindi siya isang duwag na tumatakas. Pagkatapos nito, naglakad pa ang bida sa subspace at sinabing nahihirapan siya. Tumakbo si Yanggo sa kanya at nag-aalala na nagtanong, ayos lang ba siya? Inilagay ng bida ang military man sa sahig at sinabing ayos lang ang lahat. Nagulat siya, at ito, sumagot ang bida na sa tingin niya ay isang opisyal ng militar.
Mukhang pinahirapan siya ng mga bandido at ang kanyang kondisyon ay hindi maganda. Kailangan siyang ilagay sa isang kama upang makapagpahinga siya. Sinabi ni Yanggo na tutulong siya. Pagkatapos ng ilang sandali, inilagay nila ang nasugatan na tao sa kama at inilagay ng MC ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at huminga ng malalim. Sinabi ni Yanggo na sa tingin niya ay walang malubhang pinsala o pagdurugo. Sinabi niya na inatake siya ng ilang bandido. Sumagot siya na mukhang ganoon. Hindi niya ito nakita mismo, ngunit ang mga taong kumuha sa kanya ay sinabi sa kanilang sarili. Ngunit, narinig niya na siya ay nasa masamang kondisyon mula sa simula dahil nagugutom siya. Sa sandaling magising siya, kailangan siyang pakainin ng kahit na anong bagay. At sa lalong madaling panahon, isang bagong gusali ang lilito sa subspace. Sumagot si Yanggo na sasabihin pa sana niya. Lumingon siya sa gilid at naisip ng bida sa labas ng bintana. Nagtanong siya, anong klaseng gusali iyon? Mukhang napakalaki mula sa labas. Tumingin sa labas ng bintana ang bida na may pagtataka at sinabing, iyon na. Hindi niya alam na ganoon kalaki. Sa katunayan, hindi niya nakita kung ano ang hitsura nito mula sa labas dahil nilagyan nila ng bag sa kanyang ulo. Sumigaw si Yanggo sa pagtataka. Ano? Sumagot siya. May isang bagay na kailangan niyang i-check. Babantayan ba niya ang taong iyon ng kaunti? Sumagot siya, sure. Pagkatapos ay binati niya siya ng isang ligtas na biyahe. Naisip niya na may pagtataka na inilipat niya ang military base at ngayon ay pupunta siya doon. Samantala, sumakay ang MC sa kanyang bike at nagmaneho pasulong. Naisip niya na laging maraming kapaki-pakinabang na bagay sa base, mula sa mga sandata, bala, pampasabog, strategic materials tulad ng gas masks hanggang sa military equipment. Sa isang apocalyptic world, walang mas mahusay na lugar para mabuhay. Ngunit, magiging mahirap itong gamitin tulad ng isang logistics center. Sa gitna, si Pax ang namamahala sa lahat at maaari siyang maghatid ng mga bagay sa kanya. Ngunit sa base, mayroong isang armory, mga bodega. Kung kailangan mo ng isang bagay, kailangan mong hanapin ito sa iyong sarili. Ang problema ay hindi siya alam tungkol sa istruktura ng base. Hindi niya alam kung gaano ito kalaki. Pagkatapos ay kumunat ang noo niya at sinabing, mas malaki ito kaysa sa gitna. Naisip niya, nga pala, ang mga problema ay magsisimula kapag nakahanap siya ng mga sandata at bala. Si Yong-su na walang mga kasanayan sa labanan ang kailangang gumamit ng sandata. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal at si Yong-su na kumuha ng isang bisikleta ay sinabing, tutulong siya. Sinabi ng bida sa kanya na maging matyaga ng kaunti pa. Kailangan niyang kumuha ng bala mula sa ammunition warehouse. Naisip niya kung kailan sila makakakuha ng mga sandata at bala. Pagkatapos ay idinagdag niya na dapat niyang isaalang-alang na ang mga supply ay hindi walang katapusan tulad ng sa logistics center. Mas mahusay na gamitin ang mga sandata ng maingat. Mangangailangan ito ng maraming manu-manong trabaho. Pagkatapos ay pumasok siya sa portal at lumipad si Pax sa kanya at sinabing hindi ito totoo. Nagulat ang MC. Nandito na ba siya sa loob ng mahabang panahon? Sumagot siya na ang subspace na ito ay na-program ng logistics system ng AI company na Pax. Kaya ang bagong annexed sector 2 ay itinuturing din bilang isang uri ng logistics warehouse at ito ay hinahawakan sa isang katulad na paraan. Huminto ang bida sa kanyang bike at nagtanong kung ano. Sumagot siya na kasalukuyan itong sinusuri. Sa sandaling makumplito ang classification of the product codes para sa lahat ng mga bagay na umiiral sa Sector 2, maaari itong magamit bilang mga kalakal sa Sector 1. Sinabi niya, ibig sabihin ba nito ay ang mga ripple at bala ay maaaring kopyahin at ipadala tulad ng mga produkto sa isang logistics center? Sumagot si Pax na tama ito. Nagtanong ang bida sa pagtataka kung ano ang sinabi ni Pax pagkatapos. Ngunit, tulad ng nabanggit na niya, ang data ay kasalukuyang sinusuri. Ang kasalukuyang proseso ay 0.81%. Nagtanong siya kung gaano katagal ito matatapos. Sumagot siya na mahirap magbigay ng eksaktong forecast. Lahat ay nakasalalay sa partikular na item. Kailangan niyang sabihin kung anong mga kalakal ang kailangan niya. Una, magtatalaga siya ng mga code sa mga kalakal na ito.
Kung mayroon siyang anumang kalakal na gusto niyang bilhin, sumagot ang bida, mga baril at bala, granada, isang sasakyan, at gasolina. Ipinaliwanag ni Pax na una niyang magtatalaga ng mga code sa mga item na pinangalanan niya. Tatagal ito ng mga 10 minuto. Nagtanong siya kung posible na maiwasan ang iba na mag-order ng mga item na ito. Kinumpirma niya ito. Maaari niyang paghigpitan ng mga karapatan na mag-order ng mga item na ito. Sinabi ng MC na mabuti iyon. Pagkatapos ay naisip niya na hindi niya pinagdududahan si Yong-su o ang kanyang pamilya, ngunit ang military man na iyon. Sinabi niya pagkatapos, well, ngayon na mayroon na silang mga sandata at sasakyan, sana ang sitwasyon sa labas. Tiningnan niya sa pamamagitan ng portal na binuksan kung saan ang mga wyvern ay nakipaglaban sa militar. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya, ayos na ito. Kahit na hindi ito malamang, napakaraming halimaw na dapat alisin, at hindi niya inaakala na kaya nilang alisin ang malaking lalaki na ito. Kaya ang tanging paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsuot si Yong-su ng kanyang mga guwantes at sinabing, napakaraming oras na ang lumipas mula ng demobilization, at narito na naman siya nagpapaputok. May isang kahon ng mga baril sa harap nila. At kinuha ng bida ang machine gun at sinabing nag-order siya ng mga kahon ng bala. Mayroon silang 10,000 rounds ng bala. Kung masira ang baril, maaari lang niya itong itapon at kumuha ng bago. Maganda sana kung ang clip ay naka-install sa baril kaagad, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakarehistro sa system ng ganoon. Maaari siyang magpaputok, di ba? Inabot ni Yanggo ang baril at sinabing, maaari mong sabihin na. Nga pala, napakaraming bagay dito na maaari nilang subukan ang kanyang reservist skills. Marahil ay mas mabilis na ipakita kaysa ipaliwanag lang. Pagkatapos ay tumingin siya sa pamamagitan ng saklaw at nagpaputok, tinamaan ang isang wyvern sa kanyang landas, pagkatapos ay nagpaputok ng isa pang shot at inatake ang isa pang wyvern. Patuloy siyang nagpapaputok. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang baril ay naging pula mula sa init. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabing medyo mahirap magpaputok ng isang mabilis na volley ng sabay-sabay. Nagawa ba nila ito? Kumunot ang noo ng MC, tumingin sa unahan, at sumagot, hindi pa. Nagulat siya, ano, wala siyang nakikitang nakatayo dito. At saan nagpunta ang mga malalaki? Nagtanong ang bida bilang tugon, mga malalaki. Nakakita siya ng ilang kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, isang malaking wyvern ang nasa itaas ng portal. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.